And speaking po sa mga rally, 'di ba, na pinangunahan or sabihin natin na ito daw si Chavit Singson ang nagpupondo, mga kababayan. Etong si VP Sara Duterte nakipagkita muli kay Ka Eduardo Manalo, mga kababayan. Anong agenda? GP, grabe ka naman. Binabanatan mo na naman ang Iglesia ni Cristo. Oy, pasintabi po ha, mga kababayan ha. Hindi po tayo rito, hindi po tayo against sa Iglesia ni Cristo. Pero ang pinupunteriya po natin dito ay yung politika na nangyayari. Okay? Sa likod ng mga pangyayari. Magulo ka, GP. Kasi maalala po natin, mga kababayan, nung huli po na nakipagkita itong si Sara Duterte sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ano po ang nangyari, mga kababayan? Nanawagan ng Iglesia ni Cristo na di umano sila po ang gusto nila ay magkasundo ang sambayanang Pilipino na magkaisa, mga kababayan, at hindi magkawatak-watak di umano. Pero ang totoo, mga kababayan, kahit pinapalabas nila or kahit ginagamit nila ang statement ng Pangulo na ang Pangulo ay gusto magkaisa tayo at hindi magkabuklod-buklod, mga kababayan, iba pa rin ang nangyari dahil nagkaroon ng isang malawakang rally na ang sabi ay rally para sa pagkakaisa, hindi rally ng mga DDS. Kasi nakita natin, sabi nila, walang mga politiko ang pupunta, walang mga politiko ang papayagang makisali. Pero nakita natin yung mga DDS nandun. Si Marcoleta nagsalita. Eto naman ay nag-iisip lang tayo dahil nga ayon dito kay Pebbles Talakera, mga kababayan, gumagawa or tawag dito ang hirap bitawan ng mga sasabihin ko, baka mamaya baka mamaya lumagpas, 'di ba? O kaya naman ay baka masobrahan tayo. Ang sinasabi, gumagalaw na naman daw po ang Iglesia ni Cristo, maging itong si Sara Duterte, dahil, mga kababayan, alam natin, November 30 ay magkakaroon po ng isang napakalawak or malawakang rally na naman, at itong October 30 meron din po, mga kababayan, na namumuong rally rin din daw di umano. No, pero siyempre pakinggan nyo muna to kay VP Sara. Samantala, dumating po sa central office ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte kaninang hapon. Kaya alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Muling bumisita kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa New Era, Quezon City si Vice President Sara Duterte. Okay, ano kayang ganap, no? Ano kaya talagang ganap? Ano na naman kaya yung bakit kailangan pumunta? Ito lang, nagtatanong lang ako, mga kababayan, Kasi bakit kailangan pumunta ni Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo? Meron man kayong idea? Kasi sabi nila, mga kababayan, hiwalay naman ang church and the state. Diba? At alam natin, politiko si Sara Duterte, tapos church ang Iglesia ni Cristo. Bakit kailangan dalawin? Courtesy call? Ha? Courtesy call? Diyos mio. Kaya tuloy pinag-iisipan ng hindi maganda ang Iglesia ni Cristo dahil po dito. Isipin nyo Iglesia ni Cristo kinakausap. Madami naman po na ibang mga relihiyon pwede naman din puntahan ni BP. Bakit hindi pinupuntahan? Bakit Iglesia lang ni Cristo ang pinupuntahan ni BP? Mga kababayan, naalala ko tuloy yung sinasabi ni Pebbles, no? Mga kababayan, yung mga kapulisan ng Iglesia ni Cristo, yung ito daw ba ay kagustuhan nila or ito talaga ay dinisign para sa kanila? At hindi lang yon, mga kababayan. Maraming pag-uusap daw. Bakit nagtataka tayo? Si KRD nagpunta doon sa opisina ni Bongo. Anong gagawin niya doon? Mga kababayan,
Malugod siyang tinanggap ng executive minister ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpaabot siya ng personal na pagbati sa nalalapit na kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ayun naman pala, malapit na ang kaarawan. GP pinag-iinalaan mo Gusto lang palang bumati Special. Nagpapa-pray over daw, sabi ni Ma'am Connie Ratleg. Laking pasasalamat maging sa mga kaanib ng iglesia sa malaking bahagi nila para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sa panahong ito ng magkakasunod na mapaminsalang mga kalamidad sa bansa, kinilala rin ng Vice Presidente ang nagagawa ng Iglesia ni Cristo na komprehensibo at agarang pagtulong sa mga kababayan nating labis na nangangailangan sa pamamagitan ng proyektong Lingap sa Mamamayan. Ako naman hanga ako dyan mga kababayan dahil nadanas ko yan. At kasama-sama ako dati dyan sa Lingap. Diba? Yan. Totoo yan. Ako naman, okay ako dyan kasi talagang tumutulong naman ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kaya lang, syempre, kakaiba kasi pag gumalaw si Sara Duterte. Diba? Ibang-iba eh. Bakit yung ibang mga sektor? Bakit yung ibang mga tawag dito? Yung ibang mga religious group? Bakit hindi niya po mapasalamatan? Ang daming umalis guys, hindi ko tinitira ang Iglesia ni Cristo Ang inaano ko rito, si Sara Duterte. Bakit sa iglesia lang siya nakikipagkita? Hindi lang naman iglesia ang tumutulong sa mga kababayan natin. Marami pang mga ibang sektor, marami pang ang mga ibang religious group ang tumutulong din sa mga kababayan natin. Bakit INC lang? Bakit mga kababayan, napaka-espesyal ng Iglesia ni Cristo para kay Sara Duterte? Ayan. Nitong mga nagdaang buwan ay hindi lamang magkakasunod ang isinagawang relief operations, kundi maging ng Scan International bilang pagtulong sa pamahalaan. Sa buwang ito ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, nitong mga nagdaang araw ay nagsimula na ang worldwide lingap sa mamamayan sa mahihirap na residente hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa iba't ibang dako na nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang serye ng mga aktibidad na ito ay masasaksihan sa Net25 sa Oktubre at 31 alas 10 ng umaga. Okay, yan yung bagay na yan. Ay, gusto ko yan. Wala tayong wala tayong katanungan diyan hinggil sa pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayan natin. Saksi tayo diyan, mga kababayan, dahil sabi ko nga po sa inyo, ang inyong abang lingkod ay minsan isa rin pong miyembro o kaanib ng Iglesia ni Cristo. Okay? So alam natin yung mga kalakaran diyan. Subalit datapwat, alam naman rin po ng mga nakasubaybay dito kung bakit kami po ay nag-part ways dahil nga po merong ibang bagay na kailangan kong piliin na mas mahalaga kaysa po sa kanila. Sasabihin ng iba dyan, may mas mahalaga pa ba sa pananampalataya? Mali kayo doon. Pananampalataya din po ang pinuntahan ko at pagtulong po sa kapwa. GP, magpapaalam si Sara kung pwede siya kumain ng dinuguan. Kung nabubuhay ang lolo ko, titiwalag siya dahil bukal ang disgusto niya sa napagkaisahan na iboto. Ang sabi, bawal daw lumahok sa politika ang mga kapatid. Ngayon lang. Ngayon, laging nasasabit ang INC sa politika. At nagtataka tayo, di ba, mga kababayan? Dahil meron na silang si KRD Codera na kung saan ito po ay sa political affairs. Kala ko ba bawal makialam sa politika? Bawal pumasok sa politika? Bakit meron silang political affairs? At bakit, mga kababayan, etong si Marcoleta ay nandoon po sa politika loob? Ito po ay 18 years. Diba? And counting. Plus 6 years yan. 18 plus 6, 24. Kasi 6 years siya sa Senado mga kababayan. Pero hanggang ngayon po ay pinapayagan, pinahihintulutan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo itong si Marcoleta. Na kung tutusin, maging itong si
Maging itong si Torion, mga kababayan. Ay, hindi si Torion. Sorry, si Topacio pala. Na isa ring Iglesia ni Cristo. Na alam naman natin, trabaho niya nila ang pagiging abogado. Dapat hanggang doon na lang sila. Pero pagdating sa politika ay dapat nananahimik ang mga ito. Dahil yun ay nasa kanilang doktrina. Diba? Hindi pwedeng selective. Sabi ni Edwin Berzosa, ako pakels. Sa mga yan, magkakakulay mga yan, magkakadiwa mga kampon ng kadiliman. Si Chabit, sabit. Tama ng drama or kasinungalingan mo at ayusin mo yung pananalita mo, nabubulol ka na sa mga kwentong barbero mo. Bawal lang po ata sa kanila ang presidente ay babae. Hindi Bawal sa kanila ang presidente ang babae? Kung bawal sa kanila ang presidente ang babae, bakit sila pabor kay BP Sara? So meron na naman silang malalabag doon kapag ganun, Mama Ros. 'Di ba? Accepted si Bulldog. Malaking babae talaga si Duday, maliit nga lang ang utak. Yun lang. Hindi tayo naman po, wala tayong ibang gustong tumbukin dito. Bakit lang so special ang Iglesia ni Cristo pagdating sa mga Duterte? 'Di ba? Bakit, mga kababayan? Nagtatanong lang tayo. Kahit noon, nung itong si Garma ay pinaghanap, mga kababayan, ng magpapatupad daw po ng Davao Nakalimutan ko yung Davao. Magpapatupad po nung Davao structure nila. Nakalimutan ko yung kasunod. Mga kababayan, inutusan itong si Regina Garma at mga kababayan, sabi po ay dapat Iglesia ni Cristo ang kanyang kukuhain. 'Di ba? At nakita po o nahanap itong si General Colonel na ba yun? Si Leonardo, mga kababayan? Si Leonardo. Na ngayon po, kasama ni Garma, ay pinapawalang bisa na rin po ang kanilang mga pasaporte. Davao ewan. Basta yun na yun. Ate Sisa Sara Maldita, tama ka na pambabatikos mo at kritiko ni PBBM. Kung tutusin, tigas na mukha, pinapasahod ka na, di ka pa nagtatrabaho, nagre-reklamo, pet maluputek. Iglesia ni Kiko. Kapag nanalo pa yan si Buday, may problema na ang Comelec. Tama si Garma, may kakilala. 'Di ba? Si Colonel Leonardo ngayon yung sinasabihan na nahanap, mga kababayan, para ipatupad yung Davao. Hindi Davao Death Squad. Hindi Davao Death Squad. Basta may Davao din siya. Davao structure yun something like that. Maybe dahil sa mga land grabbing. Member pala ng INC si Topacio na naging abogado ni Manyakol, magkadiwa talaga sa puwersa ang mga kampon. Kasi mga kababayan, merong nakapagsabi sa akin yan. Ewan ko hindi naman established na fact. Pero yung nagsabi sa akin, kakilala natin na sinabi daw ni Topacio na siya ay isang Iglesia ni Cristo. Kaya nga, walang naniniwala sa kanya nung binabanggit niya po nung September 21 na merong, di ba, sabi si Lighter Boy, naghahanap ng lighter. Lahat ba kayo may lighter na? Sabi niya ay magka-candle vigil daw sila. Hindi naman nagka-candle vigil ang Iglesia. Noong 2016 presidential election, hindi ko akalain na si Duterte ang dadali ng Iglesia dahil siya ay isang palamura. Doon nga tayo nagtataka Bakit si Duterte ang dinala nila samantalang, mga kababayan, wagas kung magmura ito. 'Di ba? Pati ang mga simbahan minumura sa bagay, mga kababayan siguro. Ewan ko Minura niya ang minura ni Duterte ang Panginoong Diyos at ang simbahan. Siguro tuwan-tuwa pa itong mga to. Sige, murahin mo yan. Hindi naman namin simbahan yun Edwin Berzosa. Iglesia ni Cristo nga rin si Colonel Leonardo. Kaya nga po, 'di ba pinapahanak nila ang gusto nilang mangyari, lahat ng mga tao nila
ay mga iglesia ni Cristo. Sila ang magpatupad. Mga palusot na sablay. So what klaseng asal role model ng INC? Sigurado kung buhay pa si Bro Eli Soriano, puro batikos ang aabutin ng mga yan. Galit si Bro Eli sa INC at KOJC. Ayun, humina na koleksyon dahil may kahalo na sa pabrika na ibang reliyon sa ngayon. Ay nako, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Pag makita natin ang INC sa susunod mga kababayan na rally halimbawa sa November 30 o kaya sa October 30, alam na this. Si Bantag, alam ko INC din talaga yan mga kababayan. Okay. Ito pala yung mukha. Yung mukha dito, EPG yan. Si Pangulong Bongbong Marcos daw sa rally, yan daw ang gagawin. Susunugin nila. Kaya nga, 'di ba? Kaya nilagay ko yan diyan dahil nga for sure mga kababayan, yung pakikipagkita na to ni Sara para sa rally yan. Ito naman ang pag-usapan natin.